Olivia's POV. Pagkatapos ng nangyaring pagpaslang kay Mr. Juko sa kulungan, ay sinimula naming palihim na imbestigahan si Mr. Carlos Sebastian. Malakas ang kutob namin na ito ang tinutukoy ni Mr. Juko sa iniwan nitong clue. At inumpisahan namin ang pag-iimbestiga kung sino ang mga taong nakakausap nito araw-araw. Bagamat wala pa kaming nakikitang kahina-hinala mula sa kanyang mga ikinikilos, ay naniniwala ako na mahahanapan din namin ito ng butas. Nang malaman namin na dadalo sa isang charity party si Mr. Sebastian, ay gumawa ng paraan si Gabriel para makakuha siya ng imbitasyon para sa aming dalawa na nasabing event. Sa tulong ng ama nito, ay nakakuha ng 2 invitation card si Gabriel. Kaya heto kami ngayon at nakikipagplastikan sa mga sosyal na bisita. Mukhang hindi naman pang charity party ang pinuntahan namin, kundi party para magpagandahan at bunggahan ng mga damit ang mga bisita. Are you okay, my love? Bulong ni Gabriel sa akin habang nakatayo kami sa isang madilim na bahagi ng venue para hindi kami masyadong mahalata ni Mr. Sebastian at ng mga tauhan nito. I'm bored pero tinitiis ko na lang. Puro may edad at matatanda na ang nandito sa party kaya talagang maboboard ako. Sagot ko sa kanya sa mahinang boses. Why don't we just dance? Sa tingin ko ay mas mapapansin tayo kapag manatili tayo rito sa dilim. Hindi na ako magtataka kung maya-maya lamang ay lapitan tayo ng mga security ni Tito Carlo at kalad ka rin papunta sa isang sulok para i-torture. Napatitig ako sa mukha ng binata. May point ito. Mas mapapansin nga kami kung mananatili lang kami dito sa dilim. Total ay nandito na rin lang kami sa party, ay pilitin na lang namin ang sarili naming mag-enjoy. At saka, ang gwapo kaya ng kasama kong escort ngayon. Sayang naman kung hindi ko ipagmamalaki at itago ko lang sa dilim. Okay, let's dance. Pero dapat ay alerto pa rin ang mga mata natin sa mga taong nakakausap ni Mr. Sebastian. Sagot ko sa kanya. Yes, of course. Nakangiti ng wika ni Gabriel. Hinawakan nito ang isa kong kamay habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawak sa aking bewang. You're so beautiful tonight, Olivia. Tonight only? Nakataas ang kilay na tanong ko sa binata. Siyempre, you're always beautiful in my eyes, but you're especially beautiful tonight. Mukhang may pinapagandahan ka ngayon ah. Pwede ko bang malaman kung sino ang maswerteng lalaking yun? Nakangising biro ni Gabriel na mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Hindi na nga kami nagsasayaw kundi magkahagpos na lang kami sa gitna ng dance floor. At walang pakialam kahit papagtinginan kami ng mga bisitang narito. Mas magandang ganito dahil kapag makita kami ni Mr. Sebastian ay hindi nito iisipin na sinusundan namin siya. Lalo pa kapag makita niyang tila wala kaming pakialam sa paligid namin. Sa tingin mo, sino ang pinapagandahan ko ngayon? Pagsakay ko sa biro ng binata, sabay ngiti ng nangaakit. Mukhang enjoy na enjoy sa pagsayaw ang lovebirds ah. Magkasabay kaming napatingin ni Gabriel sa lalaking nagsalita mula sa aking likuran. At sabay na nabura ang matamis ng ngiti namin nang makita namin kung sino ang lalaking nagsalita. Si Mr. Sebastian, may hawak itong baso na may laman na alak at kasama nito ang isang kaalyado nito na tumatakbo naman bilang senador. Kumusta Tito Carlo? Napipilitang pagbati ni Gabriel sa may edad na lalaki. Medyo na-engross kami sa pagsasayaw ng sweet, kaya nakalimutan tuloy namin ang dahilan ng pagdalo sa party na to. Heto, namumroblema kung paano aalisin sa lalamunan ko ang 2 maliit na tinik. Kumain kasi ako kanina ng malaking isda, kaya heto at natinik tuloy ako. Nakangiting sagot naman ni Mr. Sebastian habang malalim ang tingin sa binata. Natawa naman ang kasama nito nang marinig ang sinabi ni Mr. Sebastian. Inisip nito na nagbibiro lang ang kasama sa sinabi nito. Ngunit para sa akin ay hindi iyon biro. Pakiramdam ko ay kaming dalawa ni Gabriel ang tinutukoy niyang 2 maliit na tinik sa kanyang lalamunan. Baka naman gusto mong kainin pati tinik, kaya ayan tuloy at natinik ka. Biro ng lalaking running for senator. Sa malas ay wala itong kamalay-malay na may laman ng mga sinasabi ng kasama nito. Hindi lang gustong kainin, kundi gusto ko pang lunukin. Ang kaso, matibay kaya kahit anong paglunok ang gawin ko ay hindi ko malunok-lunok at sumasabi talaga sa lalamunan ko. Muling parinig ni Mr. Sebastian sa amin. Malakas namang natawa ang kasama nito na walang kaalam-alam sa nangyayari. Bakit kasi hindi mo nalang iduwalan 2 tinik na yung Tito Carlo? O di kaya ay magpa-ospital ka na lang. Baka kasi yung 2 tinik na tinutukoy mo ay siya pang maging mitya ng buhay mo. Kaya magpatingin ka na sa doktor habang maaga pa. Concern lang naman ako sa'yo, kaya wag mo sanang masamain ang sinabi ko. Sagot naman ni Gabriel kay Mr. Sebastian na biglang naglaho ang ngiti sa labi. Pinigilan ko naman ang mapangisi nang makita ko nag-iba ang timplada ng mukha ng matanda. Tama naman na binatang ito, Carlo. Magpatingin ka na sa doktor dahil baka kung paano ka pa.
Sayang naman kung mauospital ka at hindi matutuloy ang pagtakbo mo bilang vice-presidente ng bansa natin. Sayang naman kung dahil sa 2 tinik na yan sa lalamunan mo ang maging dahilan pa ng pagkakatalo mo sa eleksyon. Mahabang pahayag naman ang kasama nitong politiko. Gusto ko nang mapahagalpak ng tawa nang halos hindi na maipinta ang mukha ng matanda. I'm sorry, but I have to go. May kakausapin lang ako ibang mga tao. Biglang paalam ni Mr. Sebastian. May nasabi ba kung hindi maganda at bigla yatang nag-iba ang mood niya? Nagtatakang tanong ng kasama nito na si Mayor Dondi Magdayang na tumatakbong senador para sa darating na eleksyon. Wala kayong nasabing mali sir, concern lang naman kayo sa kanya kaya nasabi mo mga salitang yon. Nakangiting sagot ko naman rito. Nagpatangu-tangu ito at nagpaalam na sa amin nang may makitang kakilala sa politika. Talagang may kinalaman nga si Tito Carlo sa pagpanaw ni Tito Abner. Siya ang nagpaligpit sa kaibigan niya. At iisa lang ang ibig sabihin nito. Siya ang nasa likod ng mga pagtatangka sa buhay mo? Pagtutuloy ko sa sasabihin ng binata. Pero bakit? Bakit kanya nais na mawala? Dapat nga ay ikaw ang magalit sa kanya dahil sa ginawa nila sa'yo. Anong dahilan nito para gawin ito? Yan din ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan na Olivia. At tanging si Tito Carlo lamang ang makakasagot sa mga katanungan nating ito. Nagtatagis ang mga ngipin na saad ni Gabriel. Ngayon ay mas lalo lang tumibay ang hinala namin kay Mr. Sebastian at isang matibay na ebidensya na lang ang kailangan namin para madala namin ito sa presinto at masampahan ang kaso. Tapos na ang misyon natin ngayon kaya maaari na siguro tayong umalis Gabriel. Okay, let's go home para naman matikman ko ng paborito kong dessert. Pil yung wika nito na umaliwalas na ang muka. Umalis na nga tayo, puro kakalukuhan eh. Hinawakan ko ang isa nitong kamay at hinila na paalis sa party na ito. Saan tayo dederecho? Sa bahay mo sa bahay ko? Tanong ni Gabriel habang nasa biyahe na kami. Sa bahay mo na lang para walang istorbo sa atin. Nakangising dugtong pa nito. Bigla akong pinamulahan ng muka dahil alam ko kung anong iniisip nito. Ibubuka ko sana ang bibig ko para sabihin rito na sa bahay ko na lang siya dumiretso. Pero hindi na tuloy ang pagsasalita ko dahil bigla na lang may humintong kotse sa harapan ng sinasakyan namin. Huli na para makaiwas si Gabriel. Bumangga na siya sa likuran ng kotse na basta nalang huminto sa harapan namin. Pag-angat namin ay may mga lalaki nang nakatayo sa tagiliran ng kotse at nakatutok ang mga armas. Huwag kayong kikilos ng masama. Kung ayaw niyong dito pa lang ay tatarin na namin kayo ng bala. Labas dyan at itaas niyo mga kamay ninyo. Mariing utos sa amin ng isang lalaking malapit sa pintuan. Damn! Tiyak na mga tauhan sila ni Tito Carlo. Nakakuyom ang mga kamao na wika ni Gabriel. Labas na sabi dyan! Galit na sabi ng lalaki matapos paluin ng armas ang bintana ng kotse. Wala kaming nagawa kundi ang lumabas habang nakataas ang aming mga kamay. Sa kanilang kami gagawa ng paraan para makaligtas kapag nasa labas na kami ng kotse. Pero hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon para makatakas. Dahil hindi pa man tuluyang nakakalabas si Gabriel, ay bigla na itong pinalo ng armas sa batok ng lalaking nagsalita. Gabriel! Napasigaw ako nang makita kong napalugmok sa kalsada ang binata. Akmang lalapitan ko ito nang bigla din akong pinalo ng armas sa batok ng lalaking nasa likuran ko. Biglang nagdilim ang aking paligid at katulad ng binata ay tuluyan na rin akong nalugmok sa sahig. Sa kabilang banda, halos magkasabay lang kami ni Gabriel na pinagbalikan ng malay. Hindi ko napigilan ang bahagyang mapasigaw dahil sa naramdaman kong masakit na bahagi ng aking batok. Okay ka lang Olivia? Sinaktan ka ba nila? Nasaan tayo? Dagling tanong ni Gabriel nang mahimasmasan na ito. Gusto man itong hawakan ako para i-check ang katawan ko pero hindi nito magawa dahil parehong nakatali ang mga kamay at paa namin habang nakahiga kami sa malamig na sahig. Okay lang ako Gabriel, wag mo kong alalahanin. Ikaw nga tong may sugat sa batok dahil malakas ang ginawang paghampas sa'yo. At saka, nasa loob yata tayo ng isang lumang warehouse. Sagot ko naman sa kanyang panghuling tanong matapos kong ilibot ang aking mga paningin sa kinaroroonan namin. Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang bumukas ang malaking pintuan ng warehouse at pumasok ang taong mastermind ng pagdampot sa amin. Walang iba kundi si Mr. Carlos Sebastian. Hindi na kami nabigla na makita namin ang matanda na papalapit kasama ang mga tauhan nito. Sa wakas, ay bumagsak ka rin sa mga kamay ko Gabriel at may bonus pa dahil isinama mo pa ang maganda at matapang mong bodyguard. Nakangising kausap ni Mr. Sebastian kay Gabriel nang tuluyan na silang makalapit sa amin. Pakawalan mo si Olivia. Wala siyang kinalaman dito. Ako lang naman ang kailangan niyo, di ba? Ako na lang ang paslangin niyo.
Galit na sigaw ni Gabriel sa nakangising pagmumukha ni Mr. Sebastian. At bakit ko naman pakakawalan ng pakialamera mong girlfriend/bodyguard? Para ano? Para may makapagsumbong sa mga pulis na ako ang nasa likod ng pagpapaligpit sa'yo pati na rin sa kaibigan kong si Abner? Hindi ako ganun kawalang isip para gawin yung Gabriel. At isa pa, ayaw mo bang magkasama kayong mawawala dito sa mundo? Nang iinis na wika ni Mr. Sebastian, pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Hindi nyo inaasahan na ganitong magiging wakas ng kwento, di ba? Iniisip nyo kasi na kayo ang bida. Ang hindi nyo alam ay may mga side characters lang kayo sa mundong to kung saan ako ang bida. Walang hiya ka, Sebastian. Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin ang bagay na to? Nanggigigil na asik ni Gabriel. Madilim ang mukha na nilapitan ni Mr. Sebastian ng binata at magkasunod na sinuntok sa muka. Ang tapang mo pa rin kahit malapit ka na mawala, Gabriel. Alam mo ba kung bakit kita gustong paslangin? Dahil hindi mo inalagaan ang nag-iisa kong anak. Hindi mo lubusang minahal si Chloe. Kaya naghanap ang anak ko ng pagmamahal sa ibang lalaki. At ang babaeng yon ay sa hampas lupang driver pa namin na hanap ang tunay na pag-ibig. At talagang malakas pang loob ni Chloe na makipagtanan sa lalaking yon. Pagsisiwalat ni Mr. Sebastian sa dahilan nito kung bakit gustong mawala si Gabriel. Napakababaw na dahilan para ibenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Tunay kong minahal ang anak mo at siya tong hindi na kontento sa akin kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Kaya wag mo kong sisihin kung bakit siya pumatol sa isang driver lamang. At kung tunay ang kanilang pagmamahalan, bakit mo sila pipigilan kung talagang mahal mo ang anak mo? Tama ka, Gabriel. Napakababaw na dahilan yan para ipaligpit kita. Pero ang mababaw na dahilan yan ang naging sanhi ng pagkawala ng asawa ko. Hindi niya matanggap na nakipagtanan ng anak namin, kaya inatake siya sa puso at pumanaw. Dahil doon ay ikinulong ko si Chloe ng halos 5 taon at pinalabas na pumanaw na siya. Na pumanaw ito na dahil sa'yo at nang sa gayon ay masira ang pangalan mo. And at the same time, ay maiwasan ang pagkalat ng balita na nakipagtanan sa isang hamak na driver nag-iisang anak ko. Hindi mababahira ng putik ang aking malinis na pangalan. Saglit na huminto sa pagsasalita si Mr. Sebastian at parang baliw nang umisi sa amin. Napilitan akong palabasin si Chloe at muling palapitin sa iyo nang makita kong nahuhulog ng loob mo sa maganda mong bodyguard para magulo ang utak mo. Kayong dalawa ng bodyguard mo. Pero magaling talagang bodyguard na nakuha mo dahil kahit na babae lang siya ay nakaya kanyang protektahan. Kaya nararapat lang na paslangin ko rin siya dahil naging sagabal din siya sa aking plano. Napakawalang puso mo talaga, Sebastian. Pati anak mo ginamit mo sa kasamaan mo? Galit na sigaw ko sa matanda. Siguro ay ikaw ang nagpakalat ng chismis na ang ama ni Gabriel ang nagpapaligpit sa kanya dahil sa kayamanang iniwan ng lolo niya? Tumpak! Matalino ka nga talaga, Olivia. Hindi nga nagkamali si Gabriel sa pagpili ng bodyguard niya at kasintahan. Isa ang ama niya sa dahilan kung bakit ko gustong paslangin si Gabriel. Alam ko kung gaano kamahal ni Greg ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Gabriel. Kaya kapag pumanaw ang lalaki niyan sa tabi mo, ay hindi na siya makakapag-isip ng tama. At malamang na umatras na siya bilang makakalaban ko sa pagka-vice-presidente sa darating na halalan. Gusto kong sirain ang kredibilidad ni Greg sa mga tao. Kaya ako ipinakalat ang balitang yon. Para kapag wala na si Gabriel, ay sa kanya mabubunto ng sisi. 2 birds in 1 stone, di ba? Ang galing kong mag-isip, di ba? Isa kang baliw, Sebastian. Walang taong buboto sa'yo dahil isa kang baliw. At makukulong ka kapag nalaman ng mga tao na hindi ka lang baliw, kundi kriminal pa. Galit na sigaw ni Gabriel matapos marinig ang pagsisiwalat ng matanda. Para sa akin hindi ganoon katindi ang dahilan kung bakit nais paslangin ni Mr. Sebastian si Gabriel. Dahil kung titingnan lang mabuti ang naging sitwasyon, ay walang kasalanan ng binata sa nangyari. Dahil hindi ito ang nagloko, kundi ang anak nitong si Chloe. Kaya walang kasalanan si Gabriel sa pagpanaw ng asawa nito. Hindi na malalaman pa ng mga tao ang mga ginawa ko dahil sabay kayong mawawala mamayang gabi. Makikita na lang ng mga tao ang mga katawan ninyo na lumulutang sa tubig at wala ng buhay, katulad ng nangyari kay Imperial. Nakangising sagot ni Mr. Sebastian. Ang Imperial na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang babaeng pinagpanggap nito bilang si Sylvia Villatore. Bugbugin yung lalaking yan para hindi makapanlaban. Pagkatapos ay itapon niyo sa ilog ang kanyang katawan, kasama na rin ang katawan ng kanyang magandang bodyguard. Utos ng matanda sa mga tauhan bago kami tinalikuran at naglakad palabas ng warehouse. Nilapitan naman kami ng mga nakangising tauhan nito at walang pakundangang binugbog hanggang sa pareho kaming nawala ng malay. Sa pangalawang beses ay muli kaming pinagbalikan ng malay ni Gabriel. Olivia, are you okay? Ayos lang ako.
Ikaw nga tong mas bubog sarado kaysa sa akin eh. Naiiyak na sagot ko habang nakapatong sa ibabaw ng kamay nito ang nakagapos kong mga kamay. Awang-awa ako sa hitsura nito. Mas grabe ang tinamo niyang sugat sa ginawang pambubugbog sa amin ng mga tauhan ni Mr. Sebastian. I'm sorry, Olivia. Hindi kita nagawang maipagtanggol. Nahihirapan ang boses na wika nito. Wala kang kasalanan, Gabriel. Kailangan nating makatakas bago pa bumalik ang mga tauhan ni Tito Carlo. Tiyak na hindi nila tayo bubuhayin sa pagkakataong to. Maya-maya ay saad ng binata. Pinilit nitong kalagyan ng tali sa aking mga kamay pero sobrang higpit ng lubid. Kaya kahit anong gawin nito ay hindi man lang nito magawang paluwagin ang pagkakabuhol ng lubid. Damn! Malakas na mura ni Gabriel. Nagdurugo na nga ang mga daliri nito sa pagpupumilit na makalas ang tali sa aking mga kamay. Maya-maya ay pareho kaming napatingin sa pintuan nang bigla iyong bumukas. Inaasahan namin ang mga tauhan ni Mr. Sebastian na siyang papasok sa loob. Kaya inihanda na namin ang aming mga sarili. Kahit anong mangyari, ay lalaban kami hanggang sa huli. Pero sa halip na mga tauhan ni Mr. Sebastian ang pumasok sa loob, ay si Chloe ang nakita namin na patakbong lumapit sa amin. Papunta na rito ang mga tauhan ni Daddy, kaya kailangan na ninyong makaalis dito. Nagpapanik ang boses na pagbabalita nito sa amin habang kinakalas ng patalim ang lubid na nakagapos sa mga kamay ni Gabriel. Bakit mo kami tinutulungan, Chloe? Saka bakit ka nandito? Hindi ba nasa ibang bansa ka na? Hindi napigilang usisa ng binata kay Chloe. Bumalik ako rito sa bansa matapos kong makita sa balita ang pagpanaw ni Ninong Abner. Ngunit lingid sa kalaman ni Daddy ang pagbabalik ko dahil wala akong balak na muling manatili sa bahay niya. Malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa, kaya kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa inyo. Mabilis na paliwanag ni Chloe habang patuloy na pinuputol ang gapos sa kamay ni Gabriel. Nang sa wakas ay naputol na ang lubid, ay ibinigay nito sa binata ang patalim para putulin naman ang tali sa mga paa nito. Hindi ko kagustuhan ng mga ginawa ko sa inyo. Tinakot lang ako ni Daddy na papaslangin niya si Darius kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Tawa kasi ni Daddy si Darius. Pero lately, nalaman kong matagal na palang pinaslang si Darius. Itinago lang ni Daddy sa akin para mapasunod niya ako. Dugtong pa ni Chloe na bahagyang gumaralagal ang boses. Ang Darius na tinutukoy nito ay ang dating driver ng pamilya nila na siyang ipinalit ni Chloe kay Gabriel noon. I'm sorry to hear that, Chloe, at naiintindihan ko ang ginawa mo. Ani Gabriel na tuluyan ang nakawala ang mga paa at kamay sa pagkakagapos. Walang inaksayang sandali ang binata. Agad na nitong pinutol ang lubid sa aking mga kamay at paa. Natitiyak ko na malalaman ng Daddy mo na ikaw ang tumulong sa amin para makatakas. Kaya ang mabuti pa, sumama ka na rin sa pagtakas namin. Bahagya lang umiti ang dalaga. Natutuwa ako na sa kabila ng mga ginawa ko ay inaalala mo pa rin ang kaligtasan ko, Gabriel. Kung hindi lang talaga ako umibig kay Darius ay never kitang ipagpapalit dahil napakabuti mong tao. Huwag mo kong alalahanin dahil kahit anong mangyari ay hindi ako papaslangin ni Daddy. Anak pa rin niya ako. Salamat sa tulong mo. Sinserong pasasalamat ko naman sa dalaga nang tuluyan na rin akong nakalaya. Ngumiti lang siya sa akin bilang tugon. Kaya pa ba ninyong makalakad ng maayos at makalaban? Kapag may makasalubong kayong mga tauhan ni Daddy, mukhang nabugbog kayong masyado. Huwag mo na kaming alalahanin, Chloe. Kaya pa naming lumaban. Mabilis na sagot ni Gabriel. Maya-maya ay sabay-sabay na kaming tatlo na naglakad palapit sa nakabukas na pintuan ng warehouse. Eksaktong nasa may pintuan na kami nang may dumarating na mga tauhan ni Mr. Sebastian. Ang mga bihag! Tumatakas! Sigaw ng isang tauhan sabay angat ng armas at itinutok sa amin at inasinta kami. Agad namang nagsipagsunuran ng iba pang mga kasamahan nito at sabay-sabay kaming pinaulanan ng bala. Mabilis kaming nakatakbo pabalik sa loob ng warehouse. May mga naglalakihang drum sa loob ng warehouse, kaya doon kami tumakbo para magtago. Anong gagawin natin, Gabriel? Ano kaya kung lumabas ako at gawin niyo akong hostage para makatakas kayo rito? Suhestyon ni Chloe. Hindi. Mabilis na pagtanggi ni Gabriel. Hindi natin alam kung papaslangin ka ba o hindi na mga tauhan ng Daddy mo. Kaya masyadong risky ang ideya mo. Baka paslangin ka rin nila at sabihin na kami ang nakadisgrasya sa'yo. Tama si Gabriel, Chloe. Hindi mo kailangang ilagay pa ulit sa panganib ang buhay mo nang dahil lang sa amin. Pero paano kayo makakaalis sa lugar na to? Tiyak na napapaligiran na nila ang buong paligid ng warehouse. At nasisigurado ko na naipaalam na nila kay Daddy na nakatakas kayo. Kaya malamang ipabalik na sila rito. Hinawakan ni Gabriel ang isang kamay ng dalaga at bahagyang pinisil. Huwag mo kaming alalahanin, Chloe. Nasisiguro ko sa iyo na makakaligtas kami rito.
Hindi namin sasayangin ang ginawa mong pagtulong sa amin para makalaya. Kahit nakahawak ang kamay ng binata sa kanyang ex-girlfriend na labis nitong minahal noon, ay hindi ako nakaramdam ng selos o galit. Alam ko kung anong nararamdaman ni Gabriel at nagtitiwala ako sa kanya. Isang magkakasunod-sunod na putok ng armas ang nagpahinto sa pag-uusap naming tatlo. Pinaulanan na kami ng mga bala ng mga tauhan ni Mr. Sebastian. Walang pakialam ang mga ito kahit na alam nilang kasama namin ang anak ng boss nila. Paano tayo makakalaban gayong wala malang tayong armas? Nasaan ba kasi ang mga armas ninyo dalawa? Nagpapanik na ang boses na wika ni Chloe. Makakaganti lang tayo kapag may mga tauhan na lumapit sa atin na may dalang kargada. In that way, magkakaroon tayo ng chance na makaagaw ng armas mula sa kalaban. Sagot ko kay Chloe. Maya-maya ay napatali si Chloe habang nakahawak ang dalawa nitong kamay sa ulo nang maglaglagan papunta sa amin ang mataas na mga lumang drum na nakatambak na siyang pinagtataguan namin. Mabilis kong hinawakan ang isang kamay ni Chloe pagkatapos ay tumakbo kaming tatlo at lumipat ng pagtatago ang hanay ng mga tambak na drum. Tigil! Itaas yung mga kamay ninyo! Bigla kaming napahinto sa pagtakbo at tila na estatwa nang sinalubong kami ng dalawang tauhan ni Mr. Sebastian habang nakatutok sa amin ang hawak nilang armas. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Dalawa lang ang nasa harapan namin kaya kayang-kaya namin silang labanan. Kahit na may iniinda kaming sakit ng katawan, ay sinisiguro ko na hindi sila mananalo sa amin ngayon. Naging alerto ang pakiramdam ko habang naglalakad palapit sa amin ng dalawang lalaki. Pasimpleng itinaas namin ang aming mga kamay at hinintay na tuluyan silang makalapit sa amin. Gusto niyo makatakas sa amin? Bugok, hindi mangyayari yon. Singhal ng lalaking nakatapat sa akin. Idiniin ito ang dulo ng armas sa aking tagiliran at bahagya akong itinulak. Sige, lakad! Kunwari ay sinunod ko ang ipinag-uutos nito sa akin. Pero ang totoo ay humahanap lang ako ng tiyempo para agawin ang armas nito. Lihim akong sumulyap kay Gabriel at nakita ko naglalakad na rin ito habang may nakatutok din sa likuran nito. Nagkatitigan kami at bahagyang nag-usap ang mga mata. Mabuti at nahuli niyo sila, Gado. Malakas ang boses na kausap ng isa pang tauhan ni Mr. Sebastian na ilang metro ang layo mula sa amin. Sa biglaang pagsasalita ng lalaking yon ay saglit na nawala sa amin ang focus ng dalawang lalaki na sinamantala naman namin ni Gabriel. Magkasabay kaming umikot at hinawakan ng mahabang armas ng mga kalaban at binigyan ng mga ito ng malakas na sipa. Nang tumilapon ng dalawa at napasandal sa mga naglalakihang drum, ay agad namin silang inasinta at tinapos. Nang makita naman iyon ng lalaking nagsalita, ay napamura ito at pinaputukan kami. Pero mabilis kaming nakapagtago. Nakipagpalitan kami ng putok hanggang sa natamaan ito ni Gabriel. Kahit may kargada na kami, ay hindi kami basta-basta makalabas ng warehouse dahil maraming tauhan ni Mr. Sebastian ang nakapwesto, malapit sa exit. Lalo pa at dumating na rin ito kasama ang mas marami pang mga tauhan. Kaya wala kaming choice kundi ang makipagsabayan at ubusin muna ang mga nasa harapan para makalabas kami. Gabriel! Nakatakas man kayo sa pagkakagapo sa inyo pero hindi naman kayo makakalabas ng buhay sa warehouse na to. Malakas ang boses na sigaw ni Mr. Sebastian habang nagtatago rin sa likuran ng mga drum katulad namin. Huwag kang pakakasiguro, Tito Carlo. Nagawa nga naming makatakas sa pagkakagapos. Kaya magagawa rin namin makalabas dito ng buhay. Ganting sigaw naman ni Gabriel. Habang nakikipagpalitan ng hindi magandang mga salita si Gabriel, ay nakabantay naman ako sa paligid niya. Alam ko kasi na strategy lang ni Mr. Sebastian ang kausapin ng binata para malingat ang atensyon nito at hindi mapansin ng mga tauhan itong nagkalat sa paligid na siguradong papalapit na sa pinagtataguan namin. At tama nga ang aking iniisip dahil bigla na lang may lumabas na tauhan mula sa tagiliran ni Gabriel. Pero dahil nakabantay ako, bago pa man magawang maasinta ng lalaki ang binata, ay naunahan ko na ito. Daddy, itigil mo na to. Sumuko ka na lang sa mga pulis. Ibinigay ko na sa mga pulis ang lahat ng mga ebidensya sa mga krimeng ginawa mo. Please, Daddy, sumuko ka na lang at magbagong buhay. Umiiyak na pakiusap ni Chloe sa kanyang ama. Chloe, wala ka talagang kwentang anak? Ipinagkanulong mo ang sarili mong ama sa mga kalaban ko? Sa bagay, ano nga bang aasahan ko sa isang ampon na katulad mo? Malakas na sagot naman ni Mr. Sebastian sa anak nito. Narinig mo ang sinabi ko, Chloe? Ampon ka lang namin na nakilala mong ina dahil ang totoo mong ina ay si Imperial, ang babaeng pinagpanggap ko bilang si Silvia Villatore. Hindi mo ba napansin ang pagkakahawig ninyo at ang kakaibang pagtrato niya sa'yo? Yun ay dahil anak ka niya at ikaw ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na Silvia Villatore. Dugtong ni Mr. Sebastian sa revelasyon nito sa pagkatao ni Chloe.
Pagkatapos ay sinundan nito iyon ng malakas na halakhak. Hindi totoo yan, Daddy. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Lalong napaiyak na sagot ni Chloe. Pero kahit hindi nito sabihin, ay alam kong sa puso nito ay naniniwala siyang nagsasabi ng totoo ang ama nito. Sa sandaling ito ay nasagot ang matagal ko nang gumugulo sa aking isipan kung bakit parang magkamukha sina Chloe at Cathy Imperial, ang babaeng nagpanggap bilang si Sylvia Villatore. Maliban sa magkamukha ang dalawa, ay sobrang concern at malapit din si Cathy kay Chloe noong nagpapanggap ito. Nakakalungkot nga lang na kung kailan nalaman na ni Chloe ang totoo, ay huli na ang lahat dahil wala na ang totoong ina nito. Biktima din pala ang mag-ina sa pagmamanipula ni Mr. Sebastian. Talagang napakawalang puso niyang tao. Wala ka talagang puso, Tito Carlo. Pati ang taong ikaw ang nagpalaki ay nagawa mong gamitin para sa kasamaan mo. Nagtatagis ang mga ngipin na sabat ng binata. Ang dami mong satsat! Lumabas ka sa pinagtataguan mo at magsabayan tayo para makita natin kung sino sa atin ang mas matapang at magaling. Paghahamon ni Mr. Sebastian kay Gabriel. Nang lumabas ang matanda sa pinagtataguan nito, ay ganoon din ang ginawa ni Gabriel. Nagsabayan ang dalawa at parehong tinamaan ng tig-isang bala ang kanilang mga katawan. Gabriel! Malakas kong sigaw nang makita kong napasandal ito sa malaking drum. Patakbo ko siyang nalapitan at hinila para makapagtago. Okay ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin, Olivia. Dapis lang to, kaya hindi pa ako mawawala. Hindi pa tayo ikinakasal, kaya hindi pa ako maaaring mawala sa mundo. Sagot ni Gabriel na bahagyang nakangiwi. Walang salita na kinuha ko ang armas na hawak ng binata at lumabas sa pinagtataguan namin para makipagsabayan sa mga tauhan ni Mr. Sebastian. Walang tigil ang pagpapaputok ko at walang tigil din ang pagbagsak sa sahig ng mga tauhan ng matanda. Pero sa malas ay naubusan na ako ng bala. Inis na init siya ko ang armas sa aking harapan. Wala ka na bang bala, Olivia? Heto ako, meron. Nakangising kausap sa akin ni Mr. Sebastian kasabay ng pag-asinta ng kanyang armas sa akin. Olivia! Sigaw naman ni Gabriel na nakatayo na at lumabas na rin sa pinagtataguan nito. Nang makita nito na kinalabit na Mr. Sebastian ang gatilyo ng armas, ay agad itong napatakbo palapit sa akin para harangan ng bala. Kasabay ng pagyakap sa akin ni Gabriel ay ang magkakasunod na 2 putok mula sa hawak na armas ni Mr. Sebastian. Akala ko si Gabriel ang tinamaan, pero nang tingnan ko sa likuran ng binata ay naroon si Chloe nakatayo at may tama ng 2 bala sa dibdib nito. Chloe! Nanlalaki ang mga matang sigaw ko. Mabilis ko siyang dinaluhan ng unti-unti na itong bumagsak. Wala ka talagang puso, Sebastian! Pati taong kinilala kang amay pinaslang mo rin! Galit na sigaw ko sa ama ng dalaga na nanlalaki ang mga mata at tila nabigla sa nangyari. Mukhang wala naman itong balak na saktan ng anak at base sa hitsura nito ngayon ay nakikita kong mahalaga rin sa kanya si Chloe. Yun nga lang ay natabunan ng kasamaan nito ang pagmamahal sa anak. Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Paulit-ulit na sambit na Mr. Sebastian na tila nang hina ang mga tuhod at napaupo sa sahig. Hindi ka naman talaga ampon, Chloe. Nasabi ko lang yun kanina dahil sa galit. Tila wala sa sariling wika ng matanda. Mga pulis to, itapon ninyo ang inyong mga armas at itaas ninyo ang inyong mga kamay. Napapikit ako nang marinig ko ang boses na iyon ng kaibigan ko. Sa wakas ay dumating din ito kasama ang ibang mga kapulisan na pinamumunuan ni Ninong Sandro. Hindi na nagawang makapanlaban pa ang mga tauhan ni Mr. Sebastian at payapang sumuko na lang ang mga ito. At kahit si Mr. Sebastian na tila nawala sa sarili, ay nagawa na ring damputin ng mga pulis. Gabriel, Olivia, ayos lang ba kayo? Nag-aalalang tanong sa amin ni Dio nang makalapit na siya sa amin. Nag-angat ako ng tingin at bahagyang tumango sa kanya. Okay lang kami ni Gabriel, pero si Chloe, wala na siya, Dio. Malungkot ang boses na sagot ko sa kanya habang kalong ko ang wala ng buhay na babae. Nakakalungkot ang nangyari, pero wala na tayong magagawa po, Olivia. Wala na si Chloe, pero alam kong matatahimik na siya ngayon dahil nagawa niya makabawi sa mga kasalanang nagawa niya sa inyo. Malungkot ang boses na wika ni Dio. Si Chloe nagsabi sa akin sa kinaroroonan ninyo kaya namin kayo natunton. Dinala din sa opisina ng ninong mo ang mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng mga illegal activities na ginawa ni Mr. Sebastian at alam kong mula iyon kay Chloe. Pagbabalita nito. Sana kung nasan man siya ngayon ay magtagpo sila ng kanyang tunay na ina at ng lalaking iniibig niya para maging masaya rin sila. Pahayag naman ni Gabriel. Sana nga, Gabriel. Sana nga. Malungkot na sang-ayon ko sa binata.
Maingat na ibinaba ko sa sahig ang katawan ni Chloe at mahigpit kong niyakap si Gabriel. Sa wakas ay natapos na rin ang problema namin. Matatahimik na kaming lahat pagkat hindi na malalagay sa panganib ang buhay ng binata. Wala nang buhay na mawawala pa dahil makukulong na sa bilangguan si Mr. Sebastian. Tapos na, Olivia. Tapos na ang aking problema na umabot ng 5 taon bago na-resolba. At yun ay dahil sa'yo. Kaya maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi mo lang ako pinaprotektahan, kundi tinuruan mo rin ako magmahal muli. Mahal na mahal kita, Olivia. Siguro naman ipapayag ka na ngayon na pakasalan ako. Naluluha ngunit nakangiting tumango ako sa kanya. At walang pakialam kahit nasa tabi man namin si Dio na basta ko nalang kinabig ang batok ni Gabriel at hinagka ng mariin sa labi. Hindi pa sana maghihiwalay ang aming mga labi kung hindi lang namin narinig ang malakas na pagtikim ni Dio sa aming tabi. Respeto naman sa mga single dyan, oh. Nakangiting pagbibiro nito. Huwag kang mag-alala, Dio, dahil natitiyak ko na nabibilang na lang mga araw na magiging single ka. Dahil makikilala mo magandang doktor na siyang maid of honor sa kasal namin ni Olivia. Nakangising sagot ni Gabriel sa kaibigan ko. Talaga lang ha? Naiiling na sagot nito habang nakangiti. Pagkatapos ay pareho niya kaming inakbayan ni Gabriel at inakay palabas ng warehouse. Habang ang katawan naman ni Chloe ay kinuha na ng mga pulis para dalhin sa morgue. 1 buwan matapos magwakas ang matagal ng problema ni Gabriel, ay ikinasal na kami ni Gabriel sa simbahan. Grande ang aming naging kasal na dinaluhan ng iba't ibang maimpluwensyang tao sa bansa. Naging ninong namin sa kasal si Ninong Sandro at isang babaeng nanalo bilang senador sa katatapos palang halalan. Nanalo rin bilang vice-presidente ang ama ni Gabriel. Umuwi sa Pilipinas sa mga magulang ko kasama ang aking nag-iisang kapatid para saksihan ang napaka-importanting event ng buhay ko. Nalagay sa hot seat si Gabriel na parang isang bagay na masusing ineksamin ng aking pamilya. At nang makita nila na karapat-dapat naman para sa akin ang binata, ay malugod na nilang tinanggap si Gabriel bilang bahagi na ng aming pamilya. Si Doktora Angela nga ang kinuha naming maid of honor at syempre ang matalikong kaibigan na si Dio ang siyang best man ni Gabriel. Nagkakilala sina Doktora Angela at Dio sa kasal namin at mukhang may something na agad ang dalawa. Pero mukhang mahihirapan ng kaibigan ko na suyuin ang magandang doktor dahil may nakalipas pa lang 2 na pag-alaman naming ex-girlfriend pala ng kaibigan ko si Doktora. Pero katulad namin ni Gabriel na nagsimula rin sa pagiging aso't pusa, ay alam ko na may magandang wakas ang kwento ng dalawa katulad namin. Pagkatapos ng kasal namin ni Gabriel ay namasyal kami sa iba't ibang panig ng mundo. Masarap talaga ang pakiramdam na wala kang inaalala at iniisip na problema. Wala na kasi kaming problema ni Gabriel. Dahil nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Mr. Sebastian sa dami ng mga kasalanang nagawa nito. Kaya sasamantalihin namin ang asawa ko na wala pa kaming problema ngayon. Dahil pagbalik namin sa Pilipinas ay hindi namin alam kung ano pang mga problema at pagsubok ang aming kakaharapin. Ngunit anumang problema at pagsubok na dumating sa amin ay makakaya naming harapin. Basta't magkasama kami at palaging nagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Olivia at Gabriel. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa aking kwento. Sana po ay patuloy niyo pa ring suportahan ang aking paparating na bagong istorya. Muli, maraming salamat po and keep safe everyone!